Darako po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. We are still in our series. Part 11 na po tayo ng series natin na pinamagatan po nating Back to the Basics. Ito po ang series natin sa 1 John. Nasa chapter 2 na po tayo. Verse 28 hanggang chapter 3, verse 3. Okay, so papunta na tayo sa chapter 3 ng ating pong pinag-aaralang epistle. Nabasahin ko po ito mula sa Filipino Standard Version na Bible. Kung ano man yung kopya po ninyo, okay lang yan. Just follow me through as I read 1 John chapter 2 verse 28. At ngayon, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang sa panahong siya'y mahayag ay magkaroon tayo ng katiyakan at hindi tayo mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Kung alam ninyo na siya'y matuwid, matitiyak ninyo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay anak ng Diyos. Chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. At tayo nga'y Kanyang mga anak. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat hindi nito kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, tayo'y mga anak na ng Diyos ngayon. Hindi pa nahayag kung ano ang magiging katulad natin sa panahong darating. Ito ang alam natin, kapag nahayag na ang anak, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya sa kanyang tunay na kalikasan. Verse 3, ang sino mang mayroong ganitong pag-asa sa anak ay naglilinis ng kanyang sarili katulad niya na malinis. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong pag-aaralan ngayong hapon. Merong isang lalaki, every time na siya papasok sa kanyang trabaho, siya ay mayroong special na uniform. Pero kahit na siya ay matagal nang pumapasok sa kanyang trabaho at sa company na ito, lagi siyang ninenervyos. Lagi siyang kinakabahan. Lagi niyang chinecheck yung sarili niya sa harapan ng salamin. Inaayos niya palagi ang kanyang buhok. Inaayos niya ang kanyang posture. At siya'y umaasa na pag lumabas siya para gawin ang kanyang trabaho, ay walang magtatanong sa kanya o wala ang magbibigay sa kanya ng problema. At gusto niya matapos ang kanyang buong araw ng maayos at mapayapa. At sa kanyang dibdib ay mayroong isang nameplate na nakasulat, janitor. So yun ang kanyang trabaho. Isa siyang cleaner, isa siyang tagapaglinis sa isang kumpanya. One day, ito pong kanyang badge na ito na nakasulat ay janitor o cleaner ay napalitan ng isang bagong nameplate. At ang nakalagay doon ay hindi na cleaner, kundi owner. So yung dating janitor na tagapaglinis ay naging owner o may-ari ng building at ng kumpanya. So wala pong nagbago sa building, yung pa rin ang address ng building, yung pa rin ang itsura, pa rin ang structure ng building sa loob at saka sa labas. Walang nagbago dun sa mga hallway, saan dati siyang naglilinis. Yung mga tao, ganun pa rin, mga empleyado ng kumpanya na pumapasok sa building na yon, yung pa rin. Pero itong lalaki na ito, hindi na siya katulad ng dati. Dati, siya po ay inuutos-utusan, siya po ay nagpupulot ng mga basura, no? Siya ay nakikita mo may hawak na panlinis sapagkat siya ay dating janitor. Pero ngayon, dahil siya na ang may-ari ng building at ng kumpanya, ang lahat ng tao na nakakasalubong niya ay yumuyuko sa kanya at nagbibigay galang sa kanya at nagsasabi sa kanya, magandang araw po, magandang gabi po. Bakit? Ano ang nagbago? Nagbago yung kanyang
katatayuan, nagbago yung kanyang kalagayan. At dahil nagbago yung kanyang kalagayan, yung dating nerbiyoso, dahil baka siya utos-utusan at pahirapan ng mga taong mas mataas sa kanya, ngayon, siya nang nag-uutos sa mga tao na nasa paligid niya. The confidence did not come from the new skills or uniform. Yung confidence niya ay nanggaling sa kanyang bagong identity. His new identity. Kung sino siya ngayon at hindi yung kung sino siya dati. Alam niyo po, ganyan din po ang lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tayo hindi pa mananampalataya, tayo malayo sa Diyos. Tayo kinamumuhian ng Diyos, tayo kaaway ng Diyos. Pero nung tayo naging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng bagong identity. And because of this new identity, nagkaroon tayo ng confidence. At yun ang gusto kong pag-aralan natin. When identity is settled, confidence follows naturally. So gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ng passage na ito this way. A believer's confidence comes from his sonship. A believer's confidence comes from his sonship. Ang confidence ng isang mananampalataya ay hindi nagmumula sa kanyang kayamanan, hindi nagmumula sa kanyang katalinuhan, hindi nagmumula sa kanyang ini-enjoy sa buhay sa ibabaw ng mundo. Ang confidence ng isang mananampalataya, ang katiyakan na meron siya sa buhay na ito at sa buhay sa darating na panahon ay nanggagaling sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Nanggagaling sa kanyang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawang bagay ang gusto kong emphasize from this study. Number one, the confidence of God's children. And then secondly, pag-usapan po natin dito, the confidence of God's children and the identity of God's children. So yung ating confidence ay nakabatay sa ating identity bilang anak ng Diyos. So tingnan po natin yung una, the confidence of God's children. Last time, pinag-aralan po natin na pag alam natin kung ano yung katotohanan, dapat natin itong bantayan. Di ba? Kasi ang mga antikristo ay may banta laban sa iglesia. At ang banta nila ay ang pagpipilit ng mga maling katuruan. So tayo bilang mga miyembro ng iglesia, hindi lang pastor, hindi lang diakono, hindi lang mga leaders ng church, kundi lahat ng member ng church ay mayroong responsibility, mayroong duty na proteksyonan ang church. At ang unang mga hakbang para magawa nating ingatan ng iglesia ay una, alamin ang katotohanan, katulad sa pinag-aralan natin, at bantayan ang mga katotohanan na ito. Pero si John, hindi po siya nag-focus lang dun sa posibleng external issues na nagbabanta sa iglesia. Kasi di ba merong mga antikristo na nasa labas na maaaring magpilit magpasok sa loob ng iglesia ng mga mali o bulaang katuruan. So external problem yan and we need to guard the church from them. Pero hindi lang po yun ang kinukonsider niya, hindi lang yun ang focus niya. He also wants the readers of this epistle noong panahon na yon at maging sa panahon natin ngayon ng mga miyembro ng iglesia, na isipin din natin that there are also internal issues. Hindi lang mga issues na panlabas, kundi mga issues na panloob ang dapat nating pansinin. At yung mga issues na panloob o internal issues, yun yung dapat na nagbibigay ng confidence o assurance sa atin bilang church. And what is that? What is that internal issue na pinagmumula ng ating confidence? Our relationship with Jesus Christ. So napakahalaga po na bantayan natin ng maingat ang iglesia, pero sang-ayon kay John, mahalaga din na bantayan din natin ang ating mga sarili. Diba? So hindi lang nagbabantay ng mga papasok sa iglesia, dapat bantayan din natin ang ating mga sarili na nandun sa loob ng iglesia. So may mga issues din na kailangan maingat tayo. For the Apostle John, ang lakas ng mga miyembro ng iglesia na nag-iingat sa iglesia mula sa pagpasok ng mga maling katuruan, ituturo, ipipilit ng mga antikristo, ay nagmumula sa lakas ng kanilang confidence bilang anak ng Diyos.
At ito pong confidence na ito na malakas dahil nakaugat sa ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo manifests itself in two ways. Number one, ito yung mga may confidence because of their right relationship with God. Number one, they are expecting the reappearance of Christ. So ito yung unang manifestation ng mga tao may confidence. Ito yung unang karakteristik ng mga taong merong katiyakan. Bakit? Sapagkat meron silang tamang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Inaasahan nila ang muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto kong tingnan nyo mabuti yung verse 28a ng ating text. Sabi diyan, at ngayon mga anak, manatili kayo sa Kanya upang sa panahong siya'y mahayag ay magkaroon tayo ng katiyakan. Pansinin niyo mabuti. This is very interesting. Si John, malinaw na dito po sa part na ito ng verse 28, kinokonek niya yung katotohanan na si Kristo ay muling babalik doon sa pagkakaroon ng katiyakan ng isang mananampalataya. So, John is establishing a connection between the parousia, yung sinasabi ng mga theologian, the second coming of Jesus, doon sa pagkakaroon ng confidence o katiyakan. Ang ibig lamang sabihin nito, sila na mga totoong umaasa na tiyak na babalik ang ating Panginoong Jesucristo, ang meron lamang confidence na sila ay anak ng Diyos. At sila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Now, ito pong katuruan na ito ay hindi lang nanggaling kay John, kasi baka isipin ng iba, si John lang ang nagtuturo niyan. Yung ibang mga sumulat ng letters and books sa Bible, wala namang binanggit na ganyan. It's not true. Kasi si Apostle Paul, meron din siyang sinabi na katulad ng sinabi ni John dito. Doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Ganito po nakasulat doon. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Ngayon ay nakalaan na sa atin ang koronang inilaan sa mga matuwid, na sa araw na iyon ay igagawad sa atin ng Panginoon ang makatarungang hukom, ngunit ito'y hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagdating. Ang sinasabi niya dito na yung mga umaasa na sa pagdating ng Panginoon ay darating na ay tatanggap ng korona mula sa makatarungang hukom. Hindi lang si Pablo, sinasabi niya, kundi lahat ng totoong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi lang dyan, meron pang sinabi rin si Apostle Paul na katulad dito at ipiniliwanag niya kung bakit mayroong katiyakan ang mga mananampalatayang umaasa sa muling pagbabalik ni Jesus. Doon sa Pilipos, Kabanatang 3, talatang 20 hanggang 21, Philippians 3:20-21, ganito naman ang mababasa niyo doon. Philippians 3:20-21, ngunit tayo'y mamamayan ng langit at naghihintay tayo ng tagapagligtas mula roon, ang Panginoong Hesukristo. Babaguhin niya ang kalagayan ng ating mga hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa kanya upang maipailalim niya sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. So, a true child of God, according to the Apostle Paul, na nananatili sa katotohanan ng salita ng Diyos at naniniwala na darating muli ang ating Panginoong Hesukristo sa huling pagkakataon, sila lamang yung merong confidence sa ganito. Sila lamang yung merong hope na ganito. Silang mga naghihintay sa second coming of Christ, sila yung tatanggap ng corona. Sila yung tatanggap ng binagong katawan o resurrected bodies mula sa ating Diyos. I don't think random po itong idea na to. Kasi may mga nagsasabi na pag binasa mo kasi yung mga naunang talata, parang walang connection dito. Kasi sa mga naunang talata, tinatalakay niya Antikristo. Tapos biglang pagdating sa verse 28, tinatalakay niya second coming ni Jesus. Sabi ng ibang mga theologians, parang walang connection. Hindi ako naniniwala na walang connection nito.
Ito mga sinasabi ni Apostle John dito. It definitely has something to do with the main issue na tinatalakay niya sa mga naunang mga bahagi ng letter na ito. Tandaan po ninyo, bakit ba sumulat si John? Di ba? Sumulat si John kasi may mga troublemakers na nagdadala ng mga maling katuruan sa iglesia. At ipinipilit nila dun sa kanilang maling katuruan na ang Diyos hindi pwedeng magkatawang tao. Di ba? Natatandaan nyo, sila yung mga pioneer, no? Siguro yung mga nagsimulang mag-introduce ng Gnosticism. Pero hindi pa yan yung full-blown Gnosticism na alam natin ngayon. Pero nandun na yung idea ng false duality, no? Pagdating dun sa divine at saka sa physical. Para kasi sa logic ng mga troublemakers na ito, anumang divine, hindi pwedeng magkaroon ng anumang kinalaman sa earthly or makalupa. Bakit? Sa kanilang turo, ang anumang material o physical masama. Kaya yung Diyos, dahil siya'y divine at siya'y mula sa langit, dapat wala siyang kaugnayan sa earthly o makalupa. Kasi lahat ng nandito sa earth, physical. Lahat ng nandito sa earth, dahil physical, evil. Kaya ito pong mga nagtuturo na ito, dinideny nila na si Jesus yung Kristo. Ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Diba? Yun yung sinabi natin sa nakaraan. Now, John is saying na pagka dininay ng isang tao na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, automatically, i-deny niya din ang second coming. Diba? Kasi kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao na ipinanganak dito sa lupa sa unang pagkakataon, pumanik sa langit pagkatapos na siya'y muling mabuhay pagkatapos ng 3 araw at nangakong siya'y muling babalik, hindi ka maniniwala na babalik siya. Diba? Hindi ka maniniwala na mayroong physical second coming si Jesus Christ kasi hindi ka naniniwala na siya ay nagkatawang tao. Yun yung sinasabi ni John. Kaya napakadelikado ng kanilang turo. At ito yung kinokontra ni John dito, no, sa ating pong pinag-aaralan. Sila po ng mga nagdi-deny ng incarnation ng anak ng Diyos. I-deny din nila yung kanyang second coming. Siyempre, hindi naman babalik yung hindi naman nagkatawang tao. Diba? Kasi para sa kanilang paniniwala, yung nagpakita na may katawang Jesus, phantom lang yun. Akala mo lang may physical body, pero walang physical body yun because God cannot have anything to do with physical or material because anything physical or material is evil. Pero si John, hindi lang po niya nire-rebut itong false teaching na ito dito sa pinag-aaralan natin. Gusto ko rin makita po ninyo na meron ding positive dito. Ini-encourage niya din yung mga believers. Paano niya ini-encourage yung mga believers? Sinasabi niya sa mga believers na since si Jesus Christ ay totoong darating, hindi nawawala ng saysay yung ating pag-asa. Diba? Kasi kung totoong babalik si Jesus, katulad ng sinabi niya, at tandaan niyo sa Acts chapter 1, di ba, nung ang Panginoong Jesucristo ay namaalam na dahil papanik na siya, merong anghel sinabi, kung paano siya ay pumanik sa langit, ganun din siyang bababa. Ganun din siyang babalik mula sa langit. So kung sinabi po yun sa mga alagad, gagawin po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sino mang mananampalataya na naniniwala na babalik ulit si Jesucristo, umaasa na merong Messiah na babalik sa kanila para sila ay kuhanin mula sa mundo na ito at dalhin sa kanyang walang hanggang kaharian, ay mayroon totoong pag-asa. At yung pag-asa niya, hindi walang saysay. Hindi po tayo parang nagwi-wishful thinking lang na mangyari itong bagay na ito, kundi totoo siyang mangyayari. So in another sense, the Apostle John is not only rebutting the Antichrists dun sa kanilang maling turo, ini-encourage din tayo na manatili tayong umaasa na babalik muli ang ating Panginoong Hesukristo. So that's the first thing. Secondly, they are ready for the reappearance of Christ. Hindi lang sila nag-expect na darating at babalik ang ating Panginoong Hesukristo sa huling pagkakataon, handa din sila sa kanyang muling pagdating. So ito yung katangian ng mga may confidence, no? Bilang mga anak ng Diyos. Tingnan yung second part ng verse 28.
Sabi dun sa verse 28b, at hindi tayo mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Our expectation for the second coming of Christ is accompanied by our readiness to come before Him. Hindi lang po umaasa ako na babalik ang Panginoon. Dapat handa ka rin naman na humarap sa Kanya pagbalik niya. Diba? So hindi ka lang nag-expect, dapat ready ka sa Kanyang muling pagpaparito. Ang totoong anak ng Diyos will come before Christ on the last day, at ang sabi ni Apostle John, He will not be put to shame. So pag dumating ang Panginoon, handa ka. Dahil inaasahan mo yung Kanyang pagdating, sabi nga ni Pablo, di ba, dumating ka na agad nawa, Panginoon. Diba doon natin ako yung salitang Maranatha. Dumating ka nawa agad, Panginoon. No? Naghahangad ang isang totoong Kristiyano na muling bumalik ang Panginoon. Pero hindi natatapos doon. Dapat, pag bumalik ang Panginoon, handa ka. Bakit? Dahil sa pagharap mo sa Kanya, dapat hindi ka mapahiya. At paano po hindi mapapahiya ang isang mananampalataya pag dumating na ang Panginoon? Para kay Apostle John, eschatology is backed up by sanctification. Yung ating paniniwala sa mga darating na panahon o turo patungkol sa mga last things ay dapat consistent sa ating sanctification. Tingnan niyo po yung verse 29. Anong sabi ni John dito? Kung alam ninyo na siya'y matuwid, matitiyak ninyo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay anak ng Diyos. Karugtong po yan ng kanyang mga sinabi na kung darating ang Panginoon, dapat asahan mo. Pero kung inaasahan mo, dapat handa ka. Paano ka magiging handa? Sino mang mga umaasa at handa sa pagdating ng Panginoon, dapat lumalakad ng may katuwiran. Kaya hindi po mahalaga yung alam mo tungkol sa eschatology. Di ba? Maraming masyadong invested sa kanilang pag-aaral ng eschatology. Masyado silang, alam mo yun, mataimtim. Hindi lang sa pag-aaral, masigasig kundi sa pagtatanggol ng kanilang paniniwala. Nakikipagdebate patungkol sa kanilang position sa eschatology. Hindi ko sinasabing masama mag-aral ng eschatology. Ulitin ko, no? Dapat nga pinag-aaralan natin yan. Kasi sinabi sa salita ng Diyos na may mga mangyayari talaga bago dumating ang Panginoon sa huling araw. Pero hindi po nakasalalay sa expertise natin sa eschatology ang ating pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Kasi ako naniniwala, pwede namang hindi pulido yung ating pagkakaintindi sa mga doktrina na katulad ng eschatology, pero totoo tayong Christian. Di ba? Hindi natin kabisado ang mga turo patungkol sa eschatology, pero tiyak tayo na pag dumating ang Panginoon, tatanggapin niya tayo sa kanyang kaharian. Dahil totoo tayong mananampalataya. So it is not our knowledge about eschatology that will matter pag dumating ang Panginoon. Ano ang mas mahalaga? Yung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos na nakikita sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Madali po kasing mag-claim na inaasahan ko at gusto ko dumating na ang Panginoon ngayon. Sino bang mananampalataya hindi magsasabi nun? Sino bang tao hindi magsasabi nun na nakakaintindi ng mga bagay na ito? Gusto ko nang dumating ang Panginoon. Di ba pagka nakakakita ka ng mga problema sa bayan mo, sa community mo, sa sarili mo, sabi mo, Panginoon, sana dumating ka na. No? Panginoon, sana dumating ka na. Kuhanin mo na sana ako. Ganyan yung mga bukang bibig natin. Madali po kasing sabihin yan. Pero alam niyo po ano ang mahirap? Patunayan na pag dumating nga ang Panginoon, handa ka. Patunayan na pagdating nga ng Panginoon, tatanggapin ka niya. Ang pagiging handa sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, nangangailangan ng consistent submission to God's will. Natandaan niyo sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Babasahin ko po sa inyo. Ganitong sabi ng Panginoon.
Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang nagsasagawa ng kagustuhan ng aking amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon. Kailan yung araw na yon na sinasabi ng Panginoon dito? Yung pagdating ng Panginoon. Yung second coming. Pagdating ng Panginoon, sa second coming, ang sabi niya, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesiya? Nakapagpalayas ng mga demonyo? At sa iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala? At sasabihin ko naman sa kanila, Panginoon ang nagsasalita dito, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kita mo? Ito pong mga nagsabi sa Panginoon, magsasabi sa Panginoon sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, nag-preach kami ng gospel, Panginoon, nag-share kami ng gospel, namigay kami ng mga pulyeto, nag-invite kami sa church, nag-medical mission kami, nagbigay kami ng benevolence, and so on and so forth. Di ba kilala mo kami? Pagdating ng Panginoon, ano ang sabi niya? Sila lamang na mga gumagawa ng kalooban ng aking Ama ang aking kikilalanin at tatanggapin sa aking kaharian. Sa araw po na yun, ang ating maluwalhating pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ay panahon ng pagtanggap sa kanyang kaharian. At hindi po tatanggap ang Panginoon sa kanyang kaharian base sa ating profession of faith. Ito mga tao dito sabi, Panginoon, Panginoon. Tinatawag nila si Jesus na Panginoon. Maaaring iba dyan, pastor, iba dyan, diakono. Yung iba dyan, matagal naging member ng church. Baka yung iba dyan, sila yung mga unang member ng church. Mga founding members ng church. Pero ang sabi dito, hindi po yung profession of faith ang mahalaga, kundi yung possession of faith. Hindi po yung sinasabi mong may pananampalataya ka, kundi dapat taglay mo ang pananampalataya na yun. Yun ang mahalaga na paghahanda ng isang tao sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sila lamang na mga idiniklara ng Diyos na matuwid dahil sa kanilang tamang pananampalataya sa Kanya ang magiging handa pagdating ng araw na yun. On that day, many will be totally surprised. Katulad ng eksena dito sa Matthew 7. Marami ang masusurpresa kasi inaasahan nila yung pagdating ng Panginoon, pero nung dumating ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin dahil hindi ko kayo nakikilala, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nakakakilabot yung eksena na mangyayari sa araw na yon. Yung akala mo ba Christian ka? Yung akala mo papasok ka sa kaharian ng Diyos, yung masayang-masaya ka pa, nandito na ang Panginoon. Dumating na siya. Maghuhukom na siya. Tapos pagharap mo, sasabihin niya, doon ka sa impyerno. Wala nang second chance dyan. Diba? Kaya hindi po lahat ng naniniwalang babalik si Jesus at nag-i-expect na bumalik siya, may confidence na siya ay anak ng Diyos at handa sa pagbalik ng Panginoon. Pangalawa, itong confidence na ito ng anak ng Diyos, merong basihan. Yun yung identity. The identity of God's children. Yung katiyakan ng isang anak ng Diyos may result to their expectation and readiness para sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi yan ang dahilan, hindi yan ang ugat. Hindi po porket ikaw ay umaasa at handa sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, meron ka ng confidence. Ang confidence po natin ay nagmumula sa ibang bagay. Tandaan natin, result always has a cause. Para kay Apostol John, the cause or root of our confidence is established by what? Our identity as children of God. Tingnan niyo po yung verse 1 in chapter 3. Sa unang part. Sabi niya sa 3 verse 1a, masdanin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos at tayo'y kanyang mga anak.
ang ating identity as children of God is caused by God the Father Himself. Diba? Nakita mo sa verse 1? Hindi po nagiging anak ng tao ang isang tao dahil pinili niyang maging anak ng Diyos. Hindi po nagiging anak ng Diyos ang isang tao kasi nag-decide siya na maging anak ng Diyos. Nagiging anak ng Diyos ang isang tao dahil sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay kaloob ng biyaya ng Diyos. It is a gift of God's grace. Sa pag-ibig, ang Diyos, hindi lang niya pinili ang kanyang magiging anak, pero nagbigay din siya ng nag-iisang paraan para sa kanilang kaligtasan. Hindi lang pinili ng Diyos kung sino yung maliligtas, nagbigay din ng Diyos ng nag-iisa at tiyak na paraan para ang mga pinili niya maligtas. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, subalit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Merong object ang pag-ibig ng Diyos. Anong object ng pag-ibig ng Diyos? Siyempre, first, ang kanyang anak. Pero secondly, tayo bilang mga pinili ng Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat tayo naligtas. Ang Diyos ang dahilan kung bakit naging anak ng Diyos ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. We choose this way, yung daan ay binigay ng Diyos, sapagkat siya ay nagbigay sa atin ng kakayahang manampalataya. Hindi rin naman tayo yung pinagmulan ng pananampalataya, hindi ba? Hindi naman tayo yung nagising na lang sa isang araw, pagkatapos ay sinabi natin sa sarili natin, ay, gusto ko nang maging born again. Ay, gusto ko nang maging member ng church. Hindi naman ganun yun, ano? Hindi naman yung naging maganda lang yung gising mo, gusto mo na maging Christian. Hindi. Ang Diyos din ang nagbigay sa atin ng desire na maging Christian. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagbabago ng ating heart para yung heart natin na disobedient, yung heart natin na rebellion, na rebellious, puro rebellion sa Panginoon, ay nagiging submissive at nakakaroon ng pagpapasakop at pananampalataya. Sabi sa Ephesians 2:8, dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Anong sabi? Ito'y kaloob ng Diyos. Kahit yung kakayahan nating manampalataya sa Panginoon, kahit yung kakayahan nating kilalanin na siya yung nag-iisang tagapagligtas, kahit yung ating pagkilala na siya lang ang ating hari at Panginoon, bigay din pala ng Diyos yun eh. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka at naunawaan mo, hindi dahil determinado ka, kundi dahil kumilos ang Diyos at binago ang iyong puso. Galing din sa Diyos lahat. At sila ng mga binigyan ng pananampalataya, tinanggap din nila yung karapatan na maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12 to 13. Subalit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumasampalataya sa pangalan niya, sila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, na hindi ipinanganak ayon sa dugo, ni ayon sa laman o kalooban ng tao, kundi ayon sa Diyos. Kita mo? Our identity as children of God is made possible by God Himself. Wala tayong effort doon. Wala tayong contribution. Ang contribution lamang natin sa kaligtasan natin, kasalanan natin. Everything else, galing sa Diyos. Kaya biyaya ng Diyos yan di ba? At ito pong identity ng Christian na ito na galing sa Diyos, bigay ng Diyos, nagiging evident sa pamamagitan ng totoong mga karanasan sa buhay. There are two realities in the life of every Christian sa mundo na ito. One present and one future. Present reality at future reality. At ang dalawang bagay na ito, yung kasalukuyang nangyayari sa kanya, may kaugnayan dun sa mangyayari sa kanya sa future. So ano po yun? Una, tingnan natin yung present reality, the world
does not know us. So yun daw po palang mga totoong anak ng Diyos, na niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, na binigyan ng kakayahang manampalataya at magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos, hindi kilala ng mundo. Tingnan niyo po yung second part ng verse 1 ng chapter 3. Chapter 3 verse 1b, sabi diyan, dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat hindi nito kinikilala ang Diyos. Hindi daw po kinikilala ng sanlibutan ng mga anak ng Diyos sapagkat hindi kinikilala ng sanlibutan ang Diyos. Kaya hindi ako magtataka bakit yung mundo pinipersecute yung mga Christian. Ito yung present reality ng mga totoong Christian na lagi nating hinaharap sa mundo na ito. Lagi nating nagiging totoong karanasan sa mundo na ito. Yung persecution, yung hostility ng mga hindi mananampalataya. The unbelievers hate the children of God. Pero bakit kinamumuhian ng mga hindi mananampalataya ang mga mananampalataya? Because they hate God Himself. The unbelievers hate the children of God because they hate God. So pansinin niyo mabuti yun. Yung hostility ng mundo na ito laban sa church is theological, not personal. Ano ibig sabihin? Hindi po galit ang mundo sa atin dahil kilala tayo ng mundo. Galit ang mundo sa atin kasi ayaw nilang kilalanin ng Diyos natin. So theological, hindi personal. They hate us because they do not know who we are, and they do not know who we are because they are ignorant of who our God is. Gusto ko i-clarify na hindi po sinasabi ni John dito na hindi alam ng mga tao sa mundo na may Diyos. Lahat po ng tao sa mundo alam na may Diyos. Pastor, kahit yung atheist, alam nila na may Diyos? Yes. Kung hindi nila alam na may Diyos, bakit dinadideny na may Diyos? Diba? Isipin niyo mabuti. Sabi ng mga may atheist, hindi ako naniniwalang may Diyos. Kung hindi sila naniniwalang may Diyos, why deny it? Diba nakita mo yung absurdity ng atheism? Dinideny nila ang Diyos. Bakit? Kasi ang totoo, naniniwala sila sa Diyos na yun. Ayaw lang nilang magpasakop sa Diyos. Ayaw lang nilang maging hari ang Diyos ng kanilang buhay. Ayaw lang nilang maging Panginoon ng Diyos na ito. Ayaw lang nilang sundin ang Diyos na ito. Gusto nila silang masunod. So hindi po intellectual assent ang wala sa mga tao sa mundo. Hindi po mga tao sa mundo para hindi maniwala may Diyos. Kasi mga scientists nga, di ba, nakikita nila, paano nagkaroon ng design yung universe? No? Bakit yung mga planeta, hindi sila nagbubungguan? Di ba? Alam ng mga scientists yung mga ganong klase ng mga detail. Bakit? Di ba? Yung Earth na ito, umiikot sa kanyang sariling axis, nagre-revolve siya sa sun. May panahong malapit siya sa araw, may panahong malayo siya sa araw. Bakit ang buwan ay nakakatulong sa araw, ay hindi nakakatulong sa mundo no, sa panahon ng kanyang, ano mo yun, mataas ang level ng dagat, mababa ang level ng dagat. Bakit? Bakit may ganong klase ng mga interaction sa creation? Because there is a God who created it. Hindi nga lang nila tinatanggap na may Diyos o dinatanggi nila na may Diyos. But they can see the design in creation. Sa human body na lang eh. Diba? Kahit sinong scientist na atheist, tanungin mo. Ang katawan ba ng tao may design? Ang katawan ba ng tao may order? Sasabihin nila mayroong design at mayroong order. Pag tinanong mo lang na naniniwala ka bang Diyos ang gumawa ng katawan ng tao, yun ang sasabihin nila, hindi. Alam ng tao na may Diyos. Alam ng mundo na may Diyos. Pero anong sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 18? They suppress the truth about God. They suppress the truth. Pinipilit nilang ibaon sa lupa ang katotohanan na merong Diyos. They know. Kaya lang, sinasabi ni John dito, hindi naman yung knowledge na mental eh.
Hindi naman yung knowledge na dahil mataas ang IQ mo, alam mo, naiintindihan mo kung sino ang Diyos. Hindi yun eh. Ang sinabi dito na salita, no, sa original, relational yung salitang no. Ibig sabihin, the people of this world hate the church because they do not have a right relationship with God. Kaya sila namumuhay sa church, kaya sila namumuhay sa mga Christian kasi wala silang relationship sa Diyos katulad ng mga Christian. Nakuha nyo? Dahil hiwalay sila sa Diyos, pine-persecute nila yung mga tao na merong relasyon sa Diyos. The world hates us because of our God, not primarily because of us. Hindi tayo pine-persecute dahil pogi tayo. Hindi tayo pine-persecute dahil matalino tayo. Hindi tayo pine-persecute dahil mayaman tayo. Hindi tayo pine-persecute kasi madiskarte tayo. Hindi, pine-persecute tayo kasi anak tayo ng Diyos. Pine-persecute tayo kasi may tamang relasyon tayo sa Diyos. Sila wala. Hindi matanggap ng mundo. Ayaw ng mundo ang mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat hindi nila makuha ang Diyos sa kanilang sariling pamamaraan. Hindi nila makakamit na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. The world cannot accept the fact that others received the gift of that right to become God's children, but they didn't. Bitter sila. No? Bakit? Kasi hindi sila Christian. Bitter sila kasi hindi nila maintindihan yung Bible. Bitter sila kasi hindi nila matanggap na si Kristo yung namatay sa krus na tagapagligtas, na tayong pag-asa. Bitter sila kasi hindi sila makapag-submit sa gospel at sa invitation ng gospel na ito. Kaya para sa kanila, kung hindi nila makukuha ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan, dapat hindi rin makuha ng iba. Kaya anong ginagawa nila sa mga Christian? Pinapatay nila. Anong ginagawa nila sa mga Christian? Tinotorture nila. Anong ginagawa nila sa mga Christian? Binabantaan ng buhay para talikuran si Jesus. Di ba ganun ang ginawa ng mga nag-persecute sa mga Christian noon? Susunugin ka namin ng buhay pag hindi mo tinanggi si Jesus. Pag tinanggi mo si Jesus, hindi ka namin susunugin. Ang daming sinunog ng buhay. Di ba? Dahil hindi nila tinanggi si Jesus. Bakit ginagawa yon? Kasi hindi nila matanggap na wala silang Diyos. Ayaw nila sa Diyos eh. Therefore, anong epekto nito dapat sa atin? Hindi tayo dapat ma-discourage. Hindi tayo dapat manghina. Dapat nga magpalakas ito sa atin. Hindi tayo dapat left behind, no? Hindi natin isipin na tayo ay napapag-iwanan sa mundo na ito. Dapat ma-encourage pa nga tayo kahit tayo pine-persecute. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 19, pakinggan niyo mabuti. Kung kayo ay kabilang sa sanlibutan, mamahalin kayo ng sanlibutan bilang kabahagi nito. Dahil hindi kayo kabilang sa sanlibutan, sa halip ay pinili ko kayo mula sa sanlibutan, kaya kinapopootan kayo nito. Kita mo? Kaya kinapopootan ng sanlibutan ang mga mananampalataya sapagkat hindi sila kabilang sa mga pinili ng Diyos. Hindi sila kabilang sa mga iniligtas ng Diyos. Bagamat tayo kinamumuhian ng mundo, anong sabi ng Panginoon dapat maging attitude natin? Magalak tayo. Bakit ako magagalak? Pinahirapan na nga ako ng mundo. Tingnan niyo sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 22 to 23. Pinagpala kayo kung kinapopotan kayo ng mga tao. At kung pinapatnubayan kayo at pinagtatabuyan kayo at inaalipusta. At kung kinasusuklaman na tila masama ang inyong pangalan dahil sa anak ng tao, magalak kayo sa araw na iyon at lumundag sa kagalakan sapagkat tiyak na malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang present reality natin, mahirap, maraming persecution, hostility ng mundo sa atin. We should expect that. Kasi ganyan ang ginawa nila sa Panginoon eh. Pero sila na mga nagpapatuloy sa pag-asa na ito, ang sabi ng Panginoon, magalak. Bakit? Sapagkat tatanggap kayo ng gantimpala sa langit. Hindi dito sa earth yung reward. Ang reward ng isang Kristiyano na merong
confidence because of His identity as a Christian ay doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. The world doesn't know us. Huwag mong pilitin na kilalanin ka ng mundo. Bakit? Sapagkat ang mahalaga, kilala natin kung sino si Kristo. So that's the second and last thing. We know Christ and will be like Him. We know Christ and will be like Him. Hindi nga tayo kilala ng mundo, fine. Ang mahalaga, kilala natin kung sino si Kristo. At ang sabi ng salita ng Diyos, babaguhin din tayo pagdating ng araw na yon at magiging katulad niya. For John, the present reality of this world's rejection is inescapable. Hindi natin pwedeng takasan, hindi natin pwedeng itanggi, hindi natin pwedeng takbuhan. Part na ng reality natin yan, na tayo ay ayaw ng mundo, outcast, pinipersecute, no? Pinapahirapan because of our relationship with God. It is part of who we are as children of God. That's our identity. Pero hindi ito dapat magpahina sa atin, kundi dapat magpalakas. Tandaan nyo, ang ating confidence ay nakaugat sa ating identity as children of God. The children of God may be persecuted or hated by this world, pero one day, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, i-reveal ng Diyos kung sino yung mga anak niya. At kasama yon o kasabay yon ng pagbalik ng Panginoon. Diba sabi dun sa mga talinghaga, paghihiwalay ng Panginoon yung kambing at saka yung tupa. So, i-declare ng Panginoon kung sino yung tupa na Kanya at itataboy ng Panginoon papalayo kung sino yung mga kambing na hindi Kanya. And this will be our final and future glory. Sabi sa chapter 3 verse 2 ng ating text, mga minamahal, tayo mga anak na ng Diyos ngayon. Hindi pa nahayag kung ano ang magiging katulad natin sa panahong darating. Ito ang alam natin, kapag nahayag na ang anak, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya sa kanyang tunay na kalikasan. Exciting. Ito pala yung reward natin. Our present reality will be overwhelmed by our future reality. The world may hate us now, but soon, God will declare His love for us. Papaanong ipapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Ang sabi dito sa verse 2 ng chapter 3, babaguhin tayo na maging katulad ni Kristo. Ibig sabihin nun. Sabi niya, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya sa kanyang tunay na kalikasan. Anong sinasabi ni John dito na tayo magiging katulad niya? Ano ba si Jesus ngayon? Di ba si Jesus ngayon maluwalhati? Tingnan niyo, sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, parang sa salamin, nakikita sa pamamagitan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Binabago ang ating anyo upang maging kalarawan niya mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Sa araw na yon, na pag bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, iahayag ng Diyos kung sino ang kanyang mga totoong anak. Katulad ng eksena sa Matthew 7, kikilalanin ng Panginoon kung sino yung Kanya at itataboy naman papalayo kung sino ang hindi sa Kanya. Sila na mga totoong anak ng Diyos, kikilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago sa kanila. At gagawin silang maluwalhati. Sila na mga kinamumuhian ng Diyos, iahayag din niya, no? Sa pamamagitan ng pagtataboy sa kanila sa impyerno. Yung mga mananampalataya ngayon na inuusig at pinahihirapan at nahihirapan sa mundo na ito, darating sa panahon na yon, luluwalhatiin ng Diyos. Bibigyan ng Diyos ng karangalan. At yung mga nangaapi ngayon, makapangyarihan ngayon, nagtataboy sa mga mananampalataya, papalabas sa kanilang circle, sila naman ay kikilalanin din ng Diyos at itataboy naman papalayo sa kanyang presensya. So magkakaroon ng pagbabaligtad ng kalagayan. Di ba? Tayo ang pinahihirapan, inuusig, pinapatay dahil sa ating pananampalataya. Pagdating ng Panginoon, luluwalhatiin, pararangalan. Sila na mga pumapatay na mga Kristiyano nagpapahirap, sila na may mga kapangyarihan at mayaman,
Pagdating naman ng Panginoon, sila naman yung itataboy palayo, papunta sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Hindi po lahat na nagsasabi na kilala nila ang Panginoon, mapapawalang sala sa katapusan. Hindi lahat na nagsasabing inaasahan ko ang Panginoon, natanda ako sa pagdating ng Panginoon, tatanggapin ng Diyos. Kaya ang tanong, ikaw ba, kasama ka ba sa tatanggapin ng Diyos pag dumating ang araw ng huling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Paano mo matitiyak na kasama ka sa kanyang mga tatanggapin? Diba yun ang tanong paano ako makakatiyak na pag dumating ang Panginoon, handa naman ako, nag-i-expect naman ako? Paano ko makakatiyak na tatanggapin niya ako sa kanyang presensya? Nagbigay sa atin ng clue si John dito sa verse 3 ng chapter 3. Sabi niya, ang sino mang mayroong ganitong pag-asa sa anak ay naglilinis ng kanyang sarili, katulad niya na malinis. Ano sinasabi ni John? Sila ng mga totoong lumalakad na matuwid sa ibabaw ng mundo na to, may pag-asa na tatanggapin sila ng Diyos sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So pwede pala nating tiyakin, nakasama tayo sa mga tatanggapin ng Panginoon. Yun ay kung lumalakad tayo na may kalinisan sa ibabaw ng mundo. Possession of faith precedes having a pure life. Hindi po dahil nabubuhay ka ng malinis, tatanggapin mo ang pag-asa na ito. Hindi. Meron kang pag-asa na ito dahil meron kang pananampalataya. At dahil meron kang pananampalataya, mabubuhay ka ng malinis o matuwid sa ibabaw ng mundo. Hindi po nakakaligtas ang pagiging mabait. Hindi po nakakaligtas ang pagsunod sa batas ng Diyos. Hindi po nakakaligtas yung pagtulong sa kapwa. Hindi po nakakaligtas yung pagre-rescue ng mga abandoned na pusa, abandoned na aso. Marami kong napapanood niya sa social media, di ba? Yung ginagawa nilang content yun, no? Yung mga bait-bait naman niya, no? God bless you, sana bless ka ng Panginoon. Ganon yung comments sa mga tao. Hindi po dahil gumagawa ka ng mabuti, mapapansin ka ng Diyos. No, hindi po dahil gumagawa tayo ng mabait, nagpapakabait tayo, nagpapakabuti tayo, sumusunod tayo sa batas ng gobyerno, masunurin tayo sa magulang natin, maliligtas na tayo. Hindi porket nagpamiyembro ka sa isang relihiyon, miyembro ka ng isang church, no, o nagpabautismo ka, maliligtas ka na. Hindi. Ang naliligtas lamang ay yung may pananampalataya at sila na mga may totoong pananampalataya na bubuhay ng malinis sa ibabaw ng mundo. At sila lang ang may katiyakan na pag bumalik ang Panginoon, tatanggapin sila ng Diyos. Ikaw ba? Kamusta ka? Ikaw ba'y may totoong pananampalataya sa ating Panginoon na nagbibigay sa iyo ng tamang identity at confidence? At dahil meron kang tamang identity at confidence, ina-expect mo bang babalik ang Panginoon? Handa ka ba sa kanyang pagbalik? At pag bumalik nga ba ang Panginoon, tatanggapin ka niya o itataboy ka niya? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa mga paalala mo sa aming salita na pinag-aralan. Mga deep searching truths ito na kailangan po namin ma-remind ang aming mga sarili ng mga katotohanan na ito. Marami po sa amin na nakikinig ngayon, maaaring wala pang personal na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Maaring iniisip nila, tiyak na sila na pagdating ng kamatayan o pagdating ng Panginoon, tatanggapin sila ng Diyos sa langit. Pero katulad na pinag-aralan namin, kung walang pananampalataya, walang totoo at tamang identity at bilang anak ng Diyos, at kung walang totoong identity, wala ding confidence bilang anak ng Diyos, kaya kahit handa man siya, hindi siya tatanggapin ng Diyos pag dumating na siya. Hindi siya tatanggapin ng Panginoon pag dumating siya. Kapagkat ang tanging batayan ay ang pagiging anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos, bigay ng Diyos. Hindi po pinaghihirapan ng tao. Kaya dalangin ko po sa mga hindi pa mananampalataya dito, sana makita nila, kailangan nila ang tamang kaugnayan sa Diyos. Pero hindi sa kanilang sariling paraan. Makakamit ang tamang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang tamang paraan na ibinigay ng Diyos mismo. Sana po, i-consider nila ang mga katotohanan na ito
at magpasakop kay Kristo bilang Panginoon, kilalanin at manampalataya na siya lamang at ang kanyang ginawa ang pag-asa para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan at tanggapin ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa mga mananampalataya, nandalayin po namin Panginoon, suriin namin ang aming mga sarili. Hindi sapat na kami po ay tiyak na meron kaming tamang identity at meron kaming confidence, kundi dapat back up ito ng sanctification. Dapat nabubuhay nga kami ng may katuwiran o nabubuhay kami ng malinis sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mundo na ito. Nang sa gayon, kami mismo may katiyakan kami na pag dumating ang Panginoon, kami kanyang tatanggapin sa kanyang kaharian. Palayan niyo po ang lahat ng katotohanan na ito sa aming mga buhay. Magbunga ng nakakapagbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon.